kanila, may naka-remind na ginatira nga as a registered corporation, it shall submit annually to this commission the reports indicated at the back of this certificate. So, ang revised corporation code mismo ga-provide siya. So, bala na sa mga korporasyon nga kung hindi siya ka-submit report, ang iya gina later on nga magiging status ma-delinquent, ma-suspend, ma-revoke. So, gamas suspend nga, gamas revoke ang SEC. So, gahambal sila sometimes nga wala kami na-inform. Pero ang pag-publish pa lang daan sa SEC sa list of corporations nga subject for suspension, revocation, it serves na siya as notice sa corporation. Ang gina-publish nila sa website, sa newspaper na general circulation. So, ga-serve na siya as notice sa inyo nga manug-suspend, manug-revoke na kamo. So, after the publication, automatic na nga-appear na sa among system, suspended or revoked na siya. Excuse me. Allow me to just share, no? Sa 2025 ni siya nga data, in response sa question mo, ma'am, about the, this is, hindi lang siya, ma'am, general information sheet, tanan nga reports na gina-require ni Securities and Exchange Commission. Amo ni siya ang data naton as of 2025, no? So sa first quarter naton, we have monitored around 1,066. Tapos sa 1,066 gani ang number of compliant na companies are 581 for this is ordinary corporation. May ara kita nga na-mention ni Ms. Pichi sa dalom, no, ang motu proprio, si SEC na ya ang naga-initiate. Meanwhile, ang sa ordinary, di ba Ms. Peach, this is ang may mga request? Okay, Yes, right? Yes, so diri kita anay sa babaw sa mga may request. Sa second quarter nato ng 2025, nag-68.95% siya, no? Meaning naka-monitor kita 599, 413 dira are compliant. And sa third quarter nato, we have monitored around 646 and 326, 50%, 0.46% ang iyang compliance rate. And then sa last quarter natin sa 2025, around 270 lang ang compliance. So 60% man siya gyapon, higher than the usual. Kaya isang una, if I can recall correctly, no, sa mga year 2020, 2021, 2022, 2023, actually medyo manubo niya ang compliance rate natin. Which means nga may mga 20 to 30% lang kita. Which means nga sa sini, while nag-heighten man ang aton nga information dissemination plus siguro sa mga companies man wala na sila nahuya magkadto kay SEC, may mga means na kita to call and to come and visit. So most of them are compliant. We can say taas na ni siya ang 50% and above. And this is naman niya si SEC, no, ang mga motu proprio nga ginhambal naton, si SEC ni siya ang initiate naman ang team ni Ms. Pichi, no? So kanday Ms. Pichi ni siya. As you can see, medyo manubo pa ni siyang iban. Because kasi may iba ni siya nga year, sige, you can expound Mga Ms. old Pichi. corporations. Oh, mga old corporations. Yes, the Western Visayas. No, Panay Island and Maguindanao. Western Visayas na siya. Pero Okay, and they are within our jurisdiction na. Yes. Kaya So we cannot give you the figure how many are revoked, how many are suspended, but pwede mo makuha na sa office no kay dito na bilin why namo na dala subong. But ako lang I would like to